Dexter POV. O yun naman pala eh. Sumabay ka na sa aming hapunan iho, para makilala ka din namin, sabi ng lolo ni Ellen. Sige po, salamat po, sabi ko. Nalalayan ko si Ellen na makaupo sa hapagkainan, saka ako umupo sa tabi niya. Naghain na ang mga katulong ng pagkain. Ipinaglagay ko ng pagkain si Ellen sa kanyang plato. Ipinakilala ng lola ni Ellen isa-isa ang mga taong na nandoon. Iho, saan ka nga pala nakatira, at ano ang trabaho mo? Tanong ng lolo ni Ellen. Sa Manila po. Isa po akong neurosurgeon sa isang ospital, sabi ko. Ganon ba iho, maigi naman at maganda ang trabaho mo. Mabubuhay mo na ang magiging pamilya mo, sabi pa ng lolo ni Ellen. Napansin kong hindi nagsasalita ang mga magulang ni Ellen. Nakatitig lang ito ng masama sa akin. Kailan kayo mamamanhikan? Kung maaari sana ay sa lalong madaling panahon, para naman nandito kami ng lolo niya, sabi ng lola ni Ellen. Kung gusto nyo po bukas na bukas din. Sasabihan ko lang po ang mga magulang ko, sabi ko. Napatango naman ang mga lolo at lola ni Ellen. Grandma, Grandpa, pwede ko po ba munang kausapin si Dexter? Tanong ni Ellen. Inaya ako ni Ellen sa kwarto niya. Tutal tapos na akong kumain, kaya nagpaakay naman ako. Pagkapasok namin sa kwarto, ay pinaupo ako ni Ellen sa kama niya, habang siya ay nakatayo sa harap ko. Nababaliw ka na ba? Magpapatali ka sakin dahil sa bata. Sigurado ka bang sayuta? Tanong ni Ellen. Sigurado akong akin yan. Alam ko naman na hindi ka basta-basta napatol sa mga lalaki, at isa pa ito ang dapat tamang gawin, paliwanag ko. Pero hindi mo ako mahal. Paano kung makita mo na ang mamahalin mo, liwan mo kami ng anak mo? Ayoko ng ganun Dexter, sabi niya. Sino bang may sabi sa'yo na hindi kita mahal? Seryoso ako sa'yo Elena. Una pa lang kitang nakita na naglalasing sa club, ay nabighani mo na ako. Gusto kitang pakasalan Ellen, hindi dahil sa bata o sa sabi ng mga kamag-anak mo. Dahil sa gusto kitang makasama habang buhay. Maniwala ka man o hindi yan ang nararamdaman ko sa'yo, sabi ko. Alam mo kanina pa ako naguguluhan sa tawag mo sakin. Elena ba o Ellen? Ellen na nga lang kasi, naiiritang sabi niya. I prefer Sweetie instead of Ellen. So ano, payag ka na bang pakasal sakin? Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para mahulog ka sakin, at mahalin ako ng sobra, tanong ko. Natatakot ako Dexter. Ayokong madamay ka sa mga nangyayari sa akin, sabi ni Ellen. Sweetie, hindi ako pupunta sa isang gyera ng hindi handa. Inalam ko kung ano ang mga nangyari sa'yo. Mabuti na lang at sinabi nila Jordan ang kalagayan mo dito. Tingnan mo nga yan pisngi mo, may bakat pa ng pagkakasample, at yang sa braso mo may pasa at kalmet ka pa. Akala mo hindi ko mapapansin. Doktor ako Sweetie, at alam ko kung sadya yan o hindi, malumanay na sabi ko. Ayokong magalit dahil baka matakot lang si Ellen. Pero Dexter, hindi ko siya pinatapos pa sa pagsasalita. Huwag mo akong alalahanin na madadami ako. Kaya ko ang sarili ko. Kapag nakasal na tayo, ay sisiguraduhin ko na ligtas ka sa poder ko. Wala nang mananakit sa'yo, at mamahalin ka namin ng buong pamilya ko, sabi ko. Paano ang pamilya mo? Matatanggap kaya nila kami ng anak natin? Tanong ni Ellen. Matutuwa ang buong pamilya ko Sweetie. Kung alam mo lang sabik na sabik silang magkaroon ng bata sa bahay namin. Huwag kang mag-alala mababait ang pamilya ko, sabi ko. Natatakot ako Dexter, sabi niya. Halika nga dito. Umupo ka sa tabi ko, umupo naman siya sa tabi ko. Inakbayan ko siya at inihilig ang ulo niya sa balikat ko. Hayaan mo akong tulungan kita. Ginasto ko ito. Huwag kang matakot, sabi ko sa kanya. Naramdaman kong humihikbi siya. Inalis ko ang pagkakapatong ng ulo niya sa balikat ko, at iniharap ko siya sa akin, at hinawakan ko ang pisngi niya. Bakit ka naiyak? Tanong ko. Kasi ngayon lang may nagsabi sakin ng ganyan. Salamat Dexter, sabi niya habang umiiyak. Pinunasan ko ang mga luha niya, at pagkatapos hinawakan ko ang kanyang labi. Hindi ko napigil ang halikan siya. Naging mapusok ang paghalik ko. Natigil kami dahil may nagsalita. Pinatatawag ka ni Grandma. May sasabihin ata sa'yo Ellen, nakasimangot na sabi ng ate ni Ellen. Baba muna ako Dexter. Dito ka muna at magpahinga. May gusto ka ba?
Juice, kape o tubig? Tanong ni Ellen. Tubig na lang. Sige na bumaba ka na, at naghihintay na ang ate mo, sabi ko. Nakabusangot pa din kasi ang ate niya. Lumabas na sila ng kwarto. Kinuha ko ang cellphone ko, at tinawagan ang mga magulang ko. Hello Dexter, bati ni Mama sa kabilang linya. Hello Ma, may good news ako sa inyo. Magkakaapo na kayo, sabi ko. Talaga iho, nako ang sayang balita niyan. Teka tatawagan ko ang papa mo. Emilio, sigaw ni Mama sa kabilang linya. Ramdam ko ang saya sa boses ng aking ina. Emilio, magkakaapo na tayo sabi ni Dexter. Dexter loudspeaker ko para marinig ng papa mo, sabi ulit ni Mama. Hello anak, totoo ba ang sinasabi mo? Huwag mo kaming biruin ng ganyan. Alam mo kung gaano kasabik ang mama mo, sabi ni Papa sa kabilang linya. Ma, Pa, hindi ako magbibiro ng ganyang bagay. Tumawag ako para magtanong po sa inyo, kung kailan kayo pwede para makapamanhikan po. Nandito ako sa baler. Uuwi po ako dyan para sunduin kayo, sabi ko. Nako anak, kahit bukas na bukas din. Sige umuwi ka muna dito, para makapaghanda tayo ng mga dadalhin sa kanila. Hindi naman pwedeng pumunta kami dyan na walang dalang kahit ano. Emilio, excited na ako, masayang sabi ni Mama. O siya sige anak, antayin ka na lang namin dito. Mag-iingat ka sa pag-uwi, sabi ni Papa. Pinatay ko ang tawag. Umayos ako ng upo, at sumandal sa headboard ng kama. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Akala ko masusupresa ko si Ellen sa pagdating ko. Nasurpresa nga siya pero mas nasupresa ako, dahil sa pagbubuntis niya. Pumasok si Ellen ng kwarto, at naupo sa harap ko. Dito ka na daw maghapunan, sabi ni Grandma. Kung gusto mo daw dito ka na rin daw matulog, sabi ni Ellen. Si Grandma mo lang ba ang may sabi? Ikaw gusto mo bang nandito ako? Tanong ko sa kanya. Siyempre pati ako, nahihiyang sabi niya. Naku sweetie, gustuhin ko man pero kailangan kong umuwi agad, para makapaghanda para mamanhikan bukas. Dadaan muna ako sa ospital para ayusin ang ilang mga bagay doon, sabi ko. Napangiti ako nang makita kong nalungkot siya. Huwag kang malungkot. Babalik agad ako bukas, sabi ko. Tumungo na lang siya. Inaya ko na siya para bumaba. Kailangan ko nang magpaalam para makabalik kami agad bukas. Lumapit kami sa grandparents niya na nasa sala. Grandma, Grandpa, uuwi na daw po si Dexter, sabi ni Ellen. Bakit naman iho? Maaga pa naman. Dito ka na maghapunan, sabi ng lola ni Ellen. Kailangan ko muna po kasing magpaalam sa trabaho. Bukas naman po ay babalik kami para mamanhikan. Nasabi ko na po sa mga magulang ko, paliwanag ko. Ganon ba iho? O siya sige. Mag-ingat ka pa uwi ng Manila, sabi ng lolo ni Ellen. Salamat po. Mauna na po ako, paalam ko sa kanila. Inihatid ako ni Ellen sa labas ng gate. Bago ako sumakay sa sasakyan ko, ay hinalikan ko ng mabilis si Ellen sa labi. Aalis na ako. Babalik agad ako bukas. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Eto, binilihan kita ng bagong cellphone. Sabi nila Alex, iniwan mo ang cellphone mo sa apartment nyo. Nandyan na din ang number ko, sabi ko. Nako hindi mo na sana ako binilihan ng cellphone, sabi niya. Gusto kong bilihan ka. Huwag ka nang magreklamo pa. Sige na aalis na ako, at baka pag nagtagal pa ako ay mahirapan na akong iwan ka, masayang sabi ko. Sige ingat ka. Salamat Dexter, sabi ni Ellen. Sumakay ako ng kotse, at saka pinaandar ito. Nakita ko sa salamin na hinintay ni Ellen na makalayo ako. Bago pumasok sa loob ng bahay nila. Masaya ako sa nangyari. Akala ko mapapasabak ako sa pamilya ni Ellen. Nagtataka lang ako kung bakit panay ang mga lolo at lola lang ni Ellen ang nakikipag-usap. Anong problema sa mga magulang ni Ellen? Ganon na lang ba ang galit nila sa anak nila? Inaasahan ko na magwawala ang ama niya, pero hindi nangyari. Bakit lahat sila tahimik at ang kuya ni Ellen lang ang nakikipag-usap sakin? Alam kong may mali, pero ano yun? Malalaman ko din yun pagkatapos ng pinagagawa ko sa kaibigan ko. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagmamaneho. LNPOV. Pagkaalis ni Dexter ay pumasok na ako sa bahay. Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. Masaya ako at dumating sa buhay ko si Dexter, pero natatakot ako na mawala siya, lokohin niya ako gaya ng ginawa ng ex-boyfriend ko.
Apo, maupo ka dito sa tabi ko, sabi ni Grandma. Kumpleto pa din sila sa sala. Parang may pinag-uusap ang importante, na hindi ko pwedeng malaman, kasi napansin ko na natigilan sila sa pagsasalita nang dumating ako. Umupo ako sa tabi ni Grandma. Mukhang mabait ang kasintahan mo. Maswerte ka at hindi na tayo mahihirapan na ako niya ang responsibilidad niya, sabi ni Grandpa. Buti nga tinanggap niya pa yang anak mo. Sigurado ka bang dun sa lalaking yun ang pinagbubuntis mo? Nakangising tanong ni Ate Karen. Oo nga, parang hindi ka panipaniwalang magkakagusto sa'yo ang ganung lalaki. Guwapo siya samantalang ikaw ano? Sabi ni Ate Monica. Tama. Ang syoka kaya ni Ellen, natatawang sabi ni Ate Karen. Monica. Karen, ano ba kayong dalawa? Grabe kayo makapanglait. Maganda ba yang inaasal nyo? Saway ni Grandma. Maganda nga, pangit naman ang ugali, bulong ni Kuya Oliver sakin. Gusto kong tumawa, pero mas nananaig ang sakit ng mga panglalait nila sakin. Kayong dalawa Karen, Monica, kung manlalait lang kayo, umalis na kayo sa harap namin. Hindi namin kayo kailangan dito. Isama mo na yang asawa mong manloloko, galit na sabi ni Grandpa. Umalis sina Ate Karen, Ate Monica at Mark. Napatingin ako kay Mama na nakatingin sakin. Halatang galit na galit sakin. Nakaramdam na naman ako ng takot. Bakit ba sila ganyan sakin, lagi na lang silang galit? Pa, hindi naman tama na paboran nyo yang apo nyo na yan. Nakagawa yan ng kasalanan, naglayas tapos nakipag-ano nang hindi pa kasal. Tapos magagalit kayo dun sa dalawa, nagsasabi lang sila ng totoo, galit na sabi ni Mama. Nakita mo na pinagtatanggol mo pa yung dalawa. Kaya naman pala ang sasama ng ugali ng mga anak mo, may pagmamanahan, sabi ni Grandma. Mama, saway ni Papa kay Grandma. Grandma, tama na po, awat ko. Natatakot ako kasi ako na naman pagbubuntunan ng pamilya ko. Umalis sina Mama at Papa. Hindi ko napigil ang tumulo ang luha ko. Kahit kailan ay hindi ako napagtanggol ng mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Hindi ko rin naranasang makalaro ang mga ate ko, para akong may sakit na nakakahawa para layuan nila ako at pandirihan. Ang sakit kasi ang tagal ko nang hinihintay na mahalin nila ako, pero bakit hindi nila magawa? Nagulat ako nang yakapin ako ni Kuya Oliver. Huwag ka na umiyak, bunso. Nandito naman kami nila Grandma at Grandpa. Mahal na mahal ka namin. Magkakaasawa ka na nga, pero iyakin ka pa din, sabi ni Kuya. May masama bang nangyayari sa kanya nang wala kami? Tanong ni Grandpa. Nagkatinginan kami ni Kuya. Wala po Grandpa. Nagalit lang po sila sakin ngayon, dahil naglayas at nabuntis po ako, sabi ko. Tumango lang sila Grandpa at Grandma. Tumingin ako kay Kuya at umiling. Alam niya na iyon, dahil matagal ko na siyang pinipigilang sabihin ang lahat kina Grandpa. Malamang kasi mag-aaway sila Grandpa at Papa. O siya, sige na magpahinga na rin kayong dalawa. Para mamaya maghahapunan na tayo, sabi ni Grandma. Humulik kami ni Kuya sa pisngi nila Grandma at Grandpa. Inihatid ako ni Kuya sa kwarto ko. Lock mo ang pinto at huwag mong bubuksan, hanggat hindi mo nalalaman kung sino. Ayokong saktan ka ng dalawang kapatid natin, dahil baka mapaano ang baby mo. Naintindihan mo ba Ellen? Sabi ni Kuya. Oo Kuya, salamat at palagi kang nandyan para sa akin. Hayaan mo, makakabawi din ako sa kabutihan mo sakin, sabi ko. Ano ka ba, magkapatid tayo? Hindi ako nanghihingi ng kapalit. Mahal kita dahil kapatid kita, at isa pa gusto ko ding alagaan ang pamangkin ko. Sabik na akong makita siya, masayang sabi ni Kuya. Humalik siya sa pisngi ko at saka umalis. Inilok ko agad ang pinto ng kwarto ko. Pagkatapos ay nahiga ako sa kama. Naalala ko na may ibinigay pala saking cellphone si Dexter. Nilagay ko ito sa ibabaw ng drawer ko sa gilid ng kama. Matutulog muna ako, mamaya pa naman kami kakain ng hapunan. Bumigat na ang talukap ng mata ko, at unti-unti akong nakatulog. Nagising ako sa katok sa pinto. Tinignan ko ang orasan sa ibabaw ng drawer ko. Nako, 7 PM na pala. Bumangon ako at saka binuksan ang pinto. Ma'am Ellen, kakain na daw po, sabi ng lola nyo. Bumaba na daw kayo, sabi ng katulong namin. Sige po, bababa na ako. Susunod na lang po ako, sabi ko. Magsusuklay lang sana ako, pero nakita ko na umiilaw ang cellphone na bigay ni Dexter.
Tinignan ko ito at nakita kong tumatawag si Dexter. Hello Dexter, sagot ko. Hello sweetie, salamat naman at sinagot mo. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Nandito na nga pala ako sa ospital. May tatapusin lang ako bago umuwi, sabi ni Dexter. Nakatulog kasi ako. Kakagising ko lang para kumain ng hapunan. Sige mamaya na lang Dexter, kasi naghihintay na sila grandma sa babae, paalam ko. Sige sweetie, kumain kayong maigi ng baby natin. Bye, paalam ni Dexter. Pinatay ko ang tawag at saka bumaba. Naabutan ko silang lahat sa hapagkainan. Halatang galit na galit sila ate sa akin. Naupo ako sa tabi ni Kuya Oliver. Kahit kailan talaga napakabagal. Hindi man lang marunong mag-isip na may nag-iintay sa kanya, sabi ni ate Monica. Manahimik ka Monica, magsikain na kayo, sabi ni Grandpa. Habang kumakain kami ay nag-uusap sina Grandpa at Papa at si Kuya, tungkol sa politika. Habang kami naman ay mga nakikinig lang sa kanila. Napansin ko na panay ang tingin ni Mark sa akin, na para bang may gustong sabihin. Nagtataka lang ako bakit kaya hindi sila bumukod, at bakit sila nakikitira sa bahay ng mga magulang namin. Natapos ang hapunan at lumabas muna ako para magpahangin. Pumunta ako sa garden, at naupo sa bench. Huwag kang magpakasal Ellen, nagulat ako nang magsalita ang kararating lang na si Mark. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba Mark, lumayo-layo ka sakin? Kapag nakita na naman ako ni Ate Karen na kasama ka, akalain na naman nila na inaakit kita. Ayoko ng gulo Mark sabi ko. Ako na lang ulit Ellen. Mahal pa din kita. Lumayo tayo para hindi nila tayo makita, sabi ni Mark. Tapos na tayo Mark, matagal na magkakaanak na ako at papakasalan ko ang ama ng anak ko. Kaya tumigil ka na, sabi ko. Tumayo ako sa bench para umalis, ngunit hinawakan ako ni Mark sa kamay, akma niya akong halikan ngunit naiwasan ko agad ito. Sinampal ko siya ng malakas. Dapat lang sa'yo na masampal, lalo na sa ginawa mo sakin, at huwag ka nang mag-ilusyon pa na mahal pa kita. Naka-move on na ako matagal na, kaya pwede ba layuan mo na ako, sabi ko sa kanya. Pero Ellen, hindi ko na siya pinatapos, dahil kung ano-ano na naman ang sasabihin niya. Hahaba pa usapan at ayokong makita ako ng ate Karen ko. Malamang aawayin na naman ako noon. Matagal na tayong tapos Mark. Goodbye, sabi ko sabay alis. Kahit kailan ay hindi ko sila mapapatawad. Gusto kong magsimula kasama ng anak ko at ng ama nito, liwan ko lahat dito ang sakit na naranasan ko simula pagkabata. Ang galing nakuha mo pang makipaglandian sa asawa ko sabi ni ate Karen. Nako lagot na.